Sa mundong ibabaw, bihirang makita ang kanilang kaharian. Dahil magaling sila magtago, ang kanilang pagsalakay sa ating mga tahanan, hindi natin namamalayan. Hanggat huli na ang lahat. Natatakot na ako eh. Kasi minsan po, pag malakas ang hangin, hindi ko alam kung biglang gumanon. Biglang bumagsak. Nakaligtas ang pianong ito sa ikalawang pandaigdig na digmaan. Taong 1947 nang mapunta ito kay Lola Edna Martinez noong siya'y estudyante pa lang ng musika. At mula noon, hindi na nawalay ang pianong ito sa kanyang pianista. So ang piano para sa inyo, pagpapiano ay gaano kahalaga para sa inyo? Uncle is part of my life. Kasi una nga, it symbolized my parents' love for me kasi binili nila yun. They had to sacrifice, to save. Malit ang sweldo ng mga teachers eh. Tapos nga, it helped me sa pag-practice. Kung wala kang piano, mahirap. Pamana ng kanyang magulang at malaking bahagi ng kanyang buhay. Pero nitong nagdaang Disyembre, hindi na ito makagawa ng musika. December lang yun na-discover. Sinilip ni Al Tesoro, isang taga-ayos ng piano, ang loob ng piano ni Lola Edna. Bakit biglang tatamaan ng ana yung lumang piano? Yung bahay po siguro, baka may anay po yung bahay nila. May anay po itong bahay marami. Ang mga piano ba madalas anayin? Oo, marami yung, ayan na, anay lupa to. Pagka ganyan ang tsura, anay lupa. Sabi nga sa inyo, it broke my heart. Cliché yun, no? But it's really, yun talaga ko na sama ng loob ko. Kasi kung bakit ganito ito, hindi na ako makapractice. Why did it break your heart? Well, kasi parang wala na, hindi ko na magagamit eh. It has been part of my life. So, paano pa ngayon, wala na. Anong iniisip niyong gawin ngayon sa piano? Wala, just to make it, dyan lang, parang decor lang. Because of the memories it holds. Tumungo kami sa Dinulupihan, Bataan, kung saan hindi lang isang bahay ang pinepeste ng anay. Kaya niyo? Dito ko nakilala ang mag-asawang Reynato at Belia mga liman. So ano po yung nandito? Kasi dyan maraming punto doon ng mga anay dyan. Kung ano yan, mga 4. Pero doon sa bahay namin, meron kaming punto din noon, nung maliit pa yung bahay namin. Meron kaming papag doon. Sa tagal-tagal ng kuhan, tumataas yung papag namin dahil nga doon sa punso ng kuhan na yun. Punso. Punso ng anay. Okay. So matagal na may mga punso rito? Matagal na rin o. Walang gamot yan, walang remedyo. Pero Sinubukan niyo na? Sinubukan namin yung kuhan, yung silagnom. Pero hindi po pwede. Ano naman po ang nangyari sa bahay niyo? Yun yung mga kabinet. Pinain ng anay. Magasaw na nawala ng laman yung mga kahoy. Ay, yung bahay niyo ginamot ba o hindi na? Ginamot na. Kahit ginamot, Hindi yun, tinamaan pa rin. Nung nangyari na, tapos ang ginawa ng kuhan, ginamutan, binaon na ng mga gamot sa paligid. At saka doon nakuha itong anay na to. Ito yung... Yan ang hari at saka yung reyna, tinatawag. So dalawa ang nandito. Oo. Malalaki. Yung isa malaki, isa maliit. Ipinakita sa amin ni Belia ang bakas ng nasira ng mga anay noon.
Yung kwarto namin, bumagsak yan, napagawa ko na eh. Ayan yan mga pinag-anohan ng anay. Sinira niya. Dahil nagalit siya doon, in-spray ko yung itong cabinet. In-spray ko kasi diyan ko nakita eh. Nung nagalit siya, yan, lalo niya sinira yung yung aming cabinet. Ayan, sa ilalim mo, diyan. Dalawang taon na ang nakalilipas mula nang mapuksa ng mag-asawa ang reynang ito. Pero takot pa rin sila. Kaya ang mga punso sa kanilang manggahan hindi na nila ginagalaw. Sa takot na maranasan muli ang tindi ng kanilang galit. Sa mga alamat, pinaniniwala ang may nuno o duwende na nagbabantay sa bawat punso. Kaya naman may ibang tao na humihingi ng pasintabi o nakikiraan tuwing may daraanan na punso. Sa matagal na to? Pero kung titingnan na malapitan, iba pala ang nagbabantay sa mga maliliit na kaharian. Ito ang dala naming digital microscope camera para makakuha kami ng close-ups nitong anay dito. Kasi kung sa distansyang ito, mukha lang silang mga langgam, no? Halimbawa, Isang lipunan ang laman ng bawat punso. At bawat isang miyembro nito may tungkuling ginagampanan. May mga maliliit na trabahador o worker at mas malalaking anay na may pangil. Sila ang mga sundalo. Kasi ang anay merong tinatawag na caste system. Itong caste system na to, iba't ibang miyembro may kanya-kanyang trabaho, may function. Yung worker, ito yung naghahanap ng mga pagkain, naggagawa ng nest pag nasira. Ito yung wood destroyer, ito yung worker termite kasi sila yung kumakain ng kahoy para merong pakain sa ibang miyembro ng colony. Soldier naman, defense ito, lumalaban sila sa mga sa mga langgam o natural enemy. Ang reproductives naman, sila yung gumagawa ng bagong colony, nag-iitlog sila and then they found new colonies. Ayon pa kay Dr. Akta, ang sistema nito ng mga anay mas luma pa sa sibilisasyon ng tao. Ang anay, ito ay isang grupo ng insekto na kinaklasify in the order Isoptera. Itong mga insekto na ito ay isa sa mga pinakamatandang insekto dito sa mundo. Kasabayan pa sila nung mga dinosaur. Nung panahon ng dinosaur, may anay na, no? Ipinakita namin kay Dr. Akta ang video ng anay na sumira sa piano ni Lola Edna. Ang mga anay na ito, iba pala sa mga anay na gumagawa ng punso. Itong termite species na ito, yung tinatawag na Coptotermis. Specific species like Coptotermis gestroy, ito yung pinaka-destructive na termite species sa Pilipinas at almost sa buong Asia. Okay, almost 90% ng damage sa structures ay mula dito sa species nito. Ang bangis ng anay na ito hindi lang kayang sumira ng isang piano. Malapit lang sa manggahan ng pamilya Mga Liman sa Bataan ang bahay ni Joban Corpus, isang magtataho. Joban. Okay. Basta, ilan ang anak nyo? Wala na po anak eh. Hindi lang po anim eh. 6 sila? Opo. 6. Okay. So, lilipat na raw kayo bukas? Bakit po? Kasi magigiba na po eh. Alam silang bumuhay. Malapit na bumagsak dahil po. Hindi yung mga anay. Ilang beses na raw nadaanan ng bagyo ang kanilang bahay. Ngunit hindi ito natibag ng malalakas na hangin.
Ngunit ngayon, tila sumusuko na ang bahay sa mas mabagsik nitong kalaban. Natatakot na ako eh. Oo nga Kasi naman. minsan po, pag malakas ang hangin, hindi ko alam kung biglang gumanon. Biglang Kasi bumagsak. alam mo, marupok na. Tinan mo to. Tinan mo to. Yan, wala Kita na nyo po. to? Kita mo, halos wala nang pinapatungan. Tinan mo dito. Dito, angulo dito. Di ba? Opo. Poste siya, pero halos hindi na nakapatong. Opo, Dahil kinain na rin yata yung taas nito eh. Di ba? Parang kumalas na doon sa isang kawayan yun. Yung di po, Beam? bumaba po siya kasi wala na pong ano sa ilalim, wala nang nagpapatungan. bumaba na yung poste Wala na siya dahil nagpapatungan. kinain na rin yung ana yung ilalim. Kaya bumaba ito, kumalas na dito sa isang Opo. yung beam. Snack doon anak. At yun, no, bali-bali na. Dahil din ba sa ana yan? Opo. May ani na po yun, tapos ngayon bumagyo po, hinangin, yung yero, nagbagsakan. Okay, so tama lang na dapat lumipat na kayo. Sa loob ng 3 taon, hindi na malaya ni Juban at ng kanyang pamilya na may nakikitira pala sa bahay nila. So, posibleng mabagsakan kayo. Yan ang natatakot ako sa mga anak ko. Yan, binukbok na yan ng anay. Ganyan pala yung nangyayari, no? Ano yan, bahay nila? Hindi po, ano yan, yung parang pagkain nila yan eh. Tapos pag Pagkain nila yan? wala nang laman, iniiwan na nila. Sa susunod na araw, nakatakdang lumipat na ng bahay si Juban at ang kanyang pamilya. Ngunit matatakasan pa kaya nila ang tila sumalakay na sa buong barangay.